Sumabog na ang pinakamadilim at pinakanakapanlulumong sikreto na yayanig sa bawat pundasyon ng ating republika at tila isang higanting tsunami na tumama sa gitna ng Malacanang ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang revelasyon na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, hindi na nakapigil ang Senadora Imee Marcos at tuluyan na niyang inilabas ang mga selyadong dokumento at mga lihim na recording na nagpapatunay di umano sa matinding pagtatraidor ng kanyang sariling kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos sa sambayanang Pilipino. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga opisyal habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo upang itago ang katotohanan ito na ngayon ay dilat na ang mga mata ng buong mundo sa matinding sindak. Hindi makapaniwala ang buong sansinukob dahil ang mitya ng pagsabog na ito ay nanggaling mismo sa dugo at laman ng pamilya Marcos matapos ang ilang dekada ng pagkakaisa sa likod ng mga pader ng kapangyarihan. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong silid, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang ipakita ng senadora ang mga ebidensyang selyado ng ginto na nagpapakita ng mga sikretong kasunduan sa mga dayuhang puwersa na magbebenta di umano sa ating soberanya at kabanang bayan. Ang bawat pasilyo ng palasyo ay nababalot ngayon ng matinding kaba habang ang mga pader ay tila naglalaway sa takot dahil salamat na hindi na kailanman mabubura ng anumang yaman habang ang buong Pilipinas ay nananatiling galit, tulala at lugmok sa nalamang katotohanan. Ito na nga ba ang huling kabanata ng kanilang paghari o ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa hustisya kung saan wala nang sino mang itatangi sa lupit ng tadhana at ng nagising na sambayanan? Agad. Kasi para sa akin, hindi ako makapaniwala na hindi niya alam. So it's just a question of complicity or a question of competence. Nako. What? So, since your mic was turned off, ano yung sasabihin niyo dapat? Hindi, naipagpatuloy ka naman after. So, diniscuss ko naman. Wala That naman you were problema. able to do that. So, late na pala yung pagpatay ng mic sa inyo. So, do you think that Congresswoman Janet Karin was being unfair with their accusation against the majority? So parang inaano siya because it really felt like the interpellation was like calling you to task. Maybe if it's my duty to fiscalize, baka it's his duty to defend the administration. So I respect that. Dito sa, kasi anti-dynasty pinagsimulan nito Kong Egay, di ba? At least the latest na nabanggaan. Ano bang tingin yung mali doon sa version na lumalabas sa House? Actually, it's not an anti-political dynasty bill. It's a hoax. At mas magiging malala ang dynasties kung makakapas na to. Kasi How? Ano yung kasi yung nakalagay nakalagay doon? doon, pwede one national position. Ang national position, President, Vice President, saka Senators. Okay. Tapos, one congressman per district. Ibig sabihin, kung tatlong distrito, So yung iba-ibang distrito, iba-ibang unit yun. oo, Kumbaga, iba-ibang unit yun. So, tatlong magkakapatid, pwede pa rin congressman. Sa iba-ibang distrito. Oo, so, Kung may party list, ay, wala rin. Hindi Iba pa yun? Hindi pa yun. Hindi Okay. naka-specify yun. Pangatlo, isang governor. Di tatlo okay. na. Tapos, per province, iba pa yun. hindi, per province, isa. Okay. Tapos, hindi, isa lang naman ang governor. Pero kung 7 yung cities, for example, Cebu, 7 cities, so pwede magkakapatid, 7 mayor. number one mayor, governor pa. pwedeng mayor. Paano anti-political dynasty yun? Congressman A.K. Riz eh. Congressman pa. Tapos, Per kung city. 20 yung munisipyo, 20 mayor, pwede pa rin magkakamag-anak. Okay. At kung 100 yung barangay, 100 barangay captain, pwede magkakamag-anak. Parang lumala. Hindi ba ngayon ganun na? Hindi. Ngayon, we just snide hindi pa remarks ganun. about Kasi it. mas marami. It's not Kaya that, nga ako, sa akin okay lang isa eh. Okay, isa lang sa bawat pamilya. Pero just to accommodate yung existing system, ang aking bill, dalawa. One national and one local. Tapos, Makes sense, just to accommodate. Pero ako wala. I'm the first politician na may family and I will be the last. I'm selfish with my family. Ayoko na silang danasin nila yung dinanas kong hirap. So, yun yung kaya sabi ko, it's actually pro-dynasty, institutionalizing dynasties, and it will be against Section 26, Article 2 of the Constitution. Ano na bang status nung current Pinasalan nila eh. sa committee? No, ni railroad eh.
Meron pa bang chance yan na magkaroon Sa ng amendments? plenary na lang. Plenary na lang. Does the Senate have their own version? Yes, at malayo. Kaya nga ang Okay. suspecha ko dyan, kaya ipinasa yan para magkaroon na, pag sa BICAM, hindi na magkasundo, hindi na may pasa. Yung sa Senate version kasi, bawal, di ba? National and local. Saka walang succession, mabigat yun. Oo. So, sa tingin ko, ginawa ito para magkaroon ng deadlock sa BICAM at hindi na maipasa itong anti-political dynasty. Pero kala ko ba priority ito ng administrasyon? Kaya nga In-announce pa nga nila eh. sabi ko, alam ni Presidente ang ibig sabihin ng political dynasty. Why? Because the first law enacted with a political dynasty provision is the SK Reform Law. yan. I'm the author in the House. The President is the author in the Senate. Senate, Kaya alam niya yan. At bakit niya prioritize kung hindi niya i-guide yung kanyang mga allies, super majority? Di ba? Ba't hindi niya i-guide? Were you still expecting this kind of guidance? Because, no, I'm not being facetious Kasi here. prioritize niya. If you prioritize this particular bill, you Pinasa should yan work sa- for the enactment of this bill. Parang yung ICI, Independent Commission, People's Commission Against Infrastructure Corruption. Prioritize niya. Sinabi nila, ipapasalan nila December, nagmadali kami, nag-overtime kami. Pagkatapos, binitin sa Committee on Appropriation. So, hindi talaga sincere. Nagsasalita yung Presidente na he doesn't mean what he says. Sabi niya, magpapakulong siya December 15. March na ngayon. So, yan Wala ang pa rin, problema. Si Yan yung Senator problema. Revilla. Paano hindi lalakas yung kanyang kalaban kung siya mismo hindi tumutupad sa kanyang mga sinasabi? Were you expecting to be removed? Ini-expect niyo ba na matatanggal kayo? Or did this come as a Yes, surprise? hindi, alam ko. Alam Ilang beses niyo na na. sinasabi sa akin ni yung sabi niya, tinatawagan ako, sabi ko, okay lang. Okay lang. Who was behind it? The leadership of the House. The leadership of the House. But I don't think it's Speaker D, kasi si Speaker D very passive, very accommodating, napakabait, at matagal ko na rin kasama yan. Kilala ko yung ugali niya. So who's next in the leadership mamaya na yun? After being removed as senior deputy The spokes is back, still with Kong Egay Erice. Our hanging question, after being removed as Senior Deputy Minority Leader, is there truth to an offer for you to run for the Senate under the slate of VP Sara by Sagip Party List? Baka nagbibiro lang si Congressman Marcoleta. Pero seriously, alam mo may naniniwala ako dun sa sinabi ni Confucius. Know thyself. Okay. Hindi ko kaya yan. You mean, Bakit naman Kong Egay? I mean, regardless of the slate, sir, you wouldn't regardless of the consider- slate, I will be staying as representative of the 2nd District of Caloocan. Kung mananalo pa uli ako sa 2028, I'll be running again for for Congress. And that may be my baka yan na yung huli. Na ako, 65 na ako. Bata pa yan. Paano kung mas mataas? Kasi yung isang nabasa kong article na sinabi din ni Congressman Marcoleta, VP daw eh. Hindi lang Know thyself. Kaya tayo may problema sa Pilipinas. Marami yung tumatakbo na hindi nila kilala yung sarili nila. Okay. Pero sobra naman Kong Egay, veteranong na yung legislator eh. Ako naniniwala ako kung sakaling tumakbo to ng pagkasenador, mas magiging magaling ito kaysa kay Kiko Pangilinan. I-comment nyo ho dyan kung sang-ayon ko yung sinasabi ko. Mas magiging mahusay yan kaysa kay Risa Hontiveros. Kasi kung papipiliin nyo ho ako dito, Bam Aquino versus Congressman Egay Erice, base sa pagtayo nito sa mga maiinit na issue ngayon sa ating bansa, ito ho ang tutunay na liberal party. Ito yung liberal party na mayroong paninindigan, mayroong prinsipyo.
sabihin na natin sa ibang mga polisiya hindi tayo nagkakasundo, pero pagdating doon sa pagtayo sa mga kamalian sa administrasyon na to, wala na hong ika nga magiging wala nang mas iingay pa sa mga dilawan at pinklawan maliban dito kay Congressman Egay Irice at dito kay Attorney Rowena Gonzon. Mga dilawan, mga hardcore yan. Mga hardcore dilawan yan. Ano sabi nitong si Egay? Noong sinasabi nila na magkakaroon ng koalisyon sa pagitan ng administrasyon at ang mga dilawan pinglawan. Ano sabi niya? Baka tumayo sa libingan yung aming mga leader pag nagkataon. Di ba? Yun ang sinabi niya. Sa tingin ko malapit nang tumayo ang mga leader niyo, Congressman Egay. Kasi sa huling balita ko, etong si Franklin Drilon bukas sa pagkakaroon ng alyansa sa pagitan ng mga administrasyon at mga dilawan at pinklawan, di ba? Ano mo na, ay handa mo na yung mga sarili nyo. Dahil sa tingin ko talagang tatayo sa hukay yung inyong mga ninuno, yung inyong mga leader. Kung sakaling marinig nila yung mga sinasabi na yan, ito si Franklin Drilon. There are many factors. Saka siguro, ano naman ako, masaya naman ako sa Congress. Pero pagtakbo niyo ulit, LP pa rin. Yes, of course. Yeah. Unless, pagkawali sa kay Presidente Marcos, sa partido ni Presidente Marcos, baka mag-independent na lang ako. Kasi, Yung prinsipyo. naranasan ko yung yung martial law nung kanyang ama. Parang ganito rin yung aking pakiramdam ngayon. We are not in a democracy. It feels like that to you? May, Yes. may parang pre-martial law fears or martial law-ish fear? Nung nakaraan feels kasi, so? dictatorship. Yes. Ngayon, what's prevailing in government is not democracy, but kleptocracy. So I won't be part of it. Them's fighting words. So, pa-explain lang natin kung ano yung kleptocracy. Explain to yung kleptocracy. for Attorney Barry's sake. Alam niyo yan, alam niyo yan. Siya na mag-explain. Yes, Attorney Barry. Ang alam ko lang, pakistocracy yung dati. It's getting worse. Si Senator Frank, nandito siya nung Monday yata. Sabi niya, open siya to coalition. Yun na nga. So, what do you think? Hindi, kanya-kanya naman ang opinion. Pero, ang isa pang guidance ko, kung nabubuhay si Pinoy, matutuwa ba siya magagalit sa mga desisyon ko? Yun yung aking batayan. Dahil naniniwala ako na siya yung pinakamalinis na naging pangulo ng ating bansa. So, sa tingin ko, sa mga ginagawa ko ngayon, nakangiti sa langit. Si Seven. Medyo nagiging pa ako. So, sa tingin niyo yung nangyayari ngayon, pumuposisyon ba yung party ninyo ni Attorney Barry? Hindi ako LP. Hindi nga pala, hindi Ano pala. lang, friends lang. Friends off, okay. So, but, how is the LP positioning itself? Do you consider yourself still, the LP, the party, is it still opposition, quote-unquote na yan, ha? Kasi, there's some who are saying na, aside from you, wala namang nag-o-oppose Hindi, meron din naman. For example, si Congresswoman Laila de Lima nag-oppose naman sa administration. sa mga issue-based. Issues, Ako lang okay. yung talagang medyo direkta. Kasi you name details. names. I name names. Pero nagkakasundo naman. Nagmi-meeting kami. Actually, sa Anti-Political Dynasty, nag-withdraw kami lahat nung pinasa nila. Yes, Nag-withdraw kami lahat. So, may mga issues na pinagkakaisahan kami. Sa kayo liberal, talagang ganyan. Very liberal sa bawat isa. So itong anti-dynasty, is this part of a larger political alignment? Is this strategic on the part of your party? O alam natin na ikaw ever since consistent ka dito sa political dynasty issue. The LP has taken it up. Is this going to be part of a bigger campaign? Is this part of the alignment? I think so. Actually, we're talking of going to the streets against the approved version of the House. It's a hoax. It's a hoax. So, at alam ko, maraming kabataan na gusto magmarcha papunta sa Kongreso para tutulan yung version na ito. In fact, I was invited, after this, diretso na ako sa
Centro Escolar University at invited ako ng mga estudyante doon to speak about the anti-political dynasty law. Pero tingin ba nyo, kung realistically, kaya pa bang magpasa sa Congress na ito ng mas malakas na version? Yung hindi naman ganyang Kaya pa bang kadaming bilhin? butas. Kung walang clear direction, ang presidente wala. Hindi makakapasa to. Okay. Why do you Kasi think he bothered to endorse it? Kasi siniling ng simbahan, iniling nung nagkaroon ng trillion peso march, natakot si presidente. So, parang nanliligaw. Nangako. Yung pala, hindi naman kayang tuparin yung kanyang pangako. May face value naman na he said he endorsed it. Hindi nga lang, he didn't put in the work. So, you think it's deliberate na hindi niya talaga gina-guide, he's not using any political capital Baka here? natatakot din siya sa mga allies niya at In the this point in House, time. So, parang Baka yung mga naninimbang dynasty. siya na baka naman biglang mag-withdraw ng support sa akin yung mga political dynasties. It takes political will. Pero ang problema, nangako siya sa simbahan, nangako siya sa civil society, nangako siya sa bayan na kailangan maipasa na itong anti-political dynasty law. So, mamimili siya ng kung tutuparin niya sa kanyang pinangako sa bayan o kakalingain niya yung mga political dynasties na allies niya. So, kayo kung papipiliin, you'd rather wala na lang batas kaysa dito sa watered down na version? Huwag na lang. Huwag na lang. Kasi kung dalawa ka lang ngayon, pagka pinasa to, sabi, tatlo na. Legal na pala kahit 10 di 3 na o 4 na ang ipapatakbuhin ko. May mga nagsasabi kasi baka mas mabuti na makapasa ng bill tapos i-amend na lang later on basta maipasa na. It's easier to whittle down an existing bill. Yes, yun yung version ko naman. Yun ang it's a product of a persistent, principled compromise. Ano yung version ninyo? What's the One difference? national position, one local, second degree of consanguinity, yung household, immediate household, Hanggang kapatid. hanggang kapatid, Okay. at may succession. May succession. Okay. So, yun yung version na pagka nakapasa yun, yung mawawala na yung fat dynasties. Sigurado ako wala na yung fat dynasties. Yun ang, kumbaga sa problema, inalis mo muna yung mas malaking problema, yung fat dynasties. Meron pa rin konti, pero siguro mga 60-70% ng dynasties madidiminish. Kung yung kasi ito yung kauna-unang batas proposal na nakapasa sa suffrage committee noong 2013 ng panahon ni Pinoy. Tama. Tapos nakapagdebate sa plenary. Tama. Kaya lang pagdating sa plenary, talagang malakas talaga yung impluwensya ng mga Oo nga. political families, so na-archive. Na-archive. Pero this is ito yung product na ito. Itong product ba, nirefile ko lang ito. So ito, kumaga, product of compromise na yan. So, Product of compromise na. Dadagdagan mo pa yan, kasi may dalawang parameters as specified by the framers of the 1987 Constitution. One is to provide equal access and opportunities to Public service. ordinary citizens for public service. Second is to prevent the monopoly of power. Yung iba pasa nila, hindi makakapasa dun sa dalawang parameters na yon. So, kung papasa nila yan, agree dyan ng Senate, I will go to the Supreme Court. I will question that. It's unconstitutional. ito, kailangan kita i-put on the spot ng konti, Kong Ego. Anong comment nyo doon sa sinabi ni Jose Claire Castro na kung meron daw kayo inversion, hindi trabahuhin na lang daw nyo? Bakit prioritize ni Presidente kung hindi niya tatrabahuin? Ito naman si, taga-Caloocan din niya, kaya kilala ko din niya. Constituent ko pala. Kapit-bahay ka pa nga dati. I see. Di ba? So, bakit niya? Prioritize ni Presidente, bakit ako ang uutusan mong trabahuin? Ako nagtrabaho na ako Actually, 40 taon ko na ang tinatrabaho to Basically, Diba? parang ni-request na ni Pangulo yun na to get started on the... Kasi ang parang ang inaatake yung messenger Pero yung message, dapat sagutin yung message.
Hindi sabihin na lang ng presidente, hindi ko kaya. Hindi sabihin mo na lang. Hindi na maasa hindi maasa yung mga mamamayan, yung civil society, yung mga kabataan. Na may ipapasa. Kasi nagpunta pa kami sa Cebu. Buong-buo yung mga kabataan sa Cebu na they are anti at maliwanag sa kanila. Mas mahigpit pa nga sila dun sa version ko. Mas mahigpit sila. Yung buong 100%, not once. Not one individual go against the anti-political dynasty bill. So, bakit pa kami nagpunta ron? Ba't pa namin paaasahin yung mga taong bayan na seryoso ang gobyerno na ipasa ito, yung pala ay hindi. Sa tingin niyo, sincere si Presidente? Abay, sabi ko nga, mukhang bola yung ICI, bola yung pakulong. Ngayon, bola na naman to. Di bola-bola. Marcos, bola-bola. Di ba? Pag Yun ang kinagalit nitong si... nako, Congressman Egay, makasitahin ka na naman nung principal nyo dyan sa House of Representatives niyan. Inulit mo na naman. BBM, hindi na yan Bongbong Marcos. Bola-bola, Marcos. Kaya, every time I ask Kong Elisa a question, I get so much more than just a simple answer. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang interview na yan. Itong si Congressman Egay Iriza dyan sa The Spokes sa Billionaire News Channel. Maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ko kayo lahat. Pilipinas.